Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sing praises to the living God, glory, hallelujah. Come adore the living God, glory, hallelujah. The undivided unity, the Father, Son, and Spirit one, from all life and goodness come. Sing praises to the His word will never stay. His word will nevermore. Glory, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. O Diyos, aming Ama, Ikaw ang bukal ng aming pagkatao at ang kaganapan ng aming mga hangarin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. O Diyos, aming kapatid, naparito ka upang makibahagi sa aming mga kahirapan at pawiin ang aming mga kasalanan upang kami makipakibahagi sa iyong kayamanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. O Diyos, aming kaibigan, nabubuhay ka sa aming piling at hinuhubog mo kaming maging kalarawan ni Kristong Diyos at taong ganap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Uwalhati sa Diyos sa kaitaasan, naroon sa lupa ay kapayapaan. Ang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na ng Diyos, Kordero ng Ama,
nag-aalis. Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayong ipinagdiriwang, ipakalo mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una, nung una pang panahon, ako ay nilikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal na tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok, nang ako ay isilang dito sa sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid, nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng mga langit, ako ay naroon na, maging ng hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang nilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo, ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos, dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya na sukat mong kalingain. maningning ang iyong ngalan, doon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit maliit. Maningning ang iyong ngalan, Mga baka at tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan sa sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinasamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makaasama sa kanyang kalwatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y magbubunga ng pagtitiyaga. Ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Anak, Espiritong Banal, noon, ngayon, kailan pa man. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapag tayo ay nanonood ng TV o anumang palabas sa YouTube o sa TikTok, kapag nakakita tayo ng isang manlalaro, isang politiko o isang tao na nag-aatanda ng krus, sinasabi natin na siya ay Katoliko. Ang pag-aantanda ng krus ay isang pahiwatig ng ating pananampalataya
sa iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Ito ay pangkaraniwang gawain ng mga Katoliko. Ginagawa natin ito kasi ito ay isang maiksing panalangin. Ang tinatanda ng ating kamay ay krus. Inaalaala natin na tayo ay iniligtas ng pagkamatay ni Jesus sa cross. Kinukrusan natin ang ating sarili. We bless ourselves. Ang sinasabi ng ating bibig ay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kinikilala natin kung sino ang Diyos na nagliligtas sa atin. Ang krus ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin na siya ay namatay sa krus para sa atin. Ang Diyos na ito ay isatlong Diyos, isa at tatlo, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Huwag po nating itago o ikahiya ang pag-aantanda ng krus. Malalim po ang kahulugan at ipinahihiwatig nito. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang ating kapistahan ng ating iisang Diyos. Iisa nga ang Diyos, pero ang isang Diyos na ito ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Paano natin ito nalaman? Dahil sa pagpapahayag ni Jesus, ang anak ng Diyos na naging tao. Hindi natin ito malalaman kung hindi ito sinabi sa atin. Narinig natin sa ating Ebanghelyo ang sinabi ni Jesus. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo na maunawaan ang buong katotohanan. Sa akin magmumula ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng ito ay naibinigay sa akin ng Ama. Dito narinig natin ang tatlo, ang Espiritu Santo na magpapaunawa, si Jesus na nagsalita ng katotohanan, at ang Ama na pinanggalingan ng lahat ng katotohanan. Tatlo sila, pero iisa lang ang kanilang pagkilos. Yan din ang ating narinig sa sinulat ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Ang nagpawalang sala sa atin ay ang ating pananalig kay Hesukristo. Sa pamamagitan ni Jesus, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos Ama. Ang kagandahang loob na ito ay binubuho sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nandyan uli ang isatlo. May kaugnayan sa atin, may kaugnayan tayo sa bawat isang persona ng Diyos. Ang Ama ni Jesus ay Ama din natin. Bilang Ama, pangangalagaan niya tayo. Hindi siya magpapabaya sa atin. Siya ang pinanggalingan ng lahat ng kabutihan, kaya sinasamba natin siya. Pinapangaralan natin siya. Ang Diyos Anak ay ating kapatid. Naging tao siya. Naging tulad siya natin. Masusundan natin si Jesus kasi tao siya tulad natin. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na mahalin ang Diyos sa pagsunod natin sa Kanyang mga utos. Siya ang gagabay sa atin sa katotohanan. Hindi natin masasabi na hindi natin matutularan si Jesus. Ang Kanyang Espiritu ay kumikilos sa atin. Ang Diyos ay iisa pero magkaiba. Isa sila sa pagiging Diyos, pero iba ang Diyos Ama kaysa Diyos Anak, kaysa Diyos Espiritu Santo. Ang kanilang pagiging isa ay hindi bumubura sa kanilang pagkakaiba. Ganon din ang kanilang pagkakaiba ay hindi naging hadlang sa kanilang pagiging isa. Kahit magkaiba pa sila, nagiging isa sila
sa kanilang sama-samang pagmamahalan at pagkilos. Ito po ay isang hiwaga, isang mystery. Ang ibig sabihin nito na hindi natin ito lubusang mauunawaan. Pero inaanyayahan tayong makiisa sa mystery. Pagsikapan nating isabuhay ang mystery. Hindi lang po pag-isipan, hindi lang uunawain, isa sa buhay natin. Paano natin ito maisa sa buhay? Sa ating pakikiisa sa Diyos. Mahalin natin at paglingkuran natin ang Diyos Ama. Sundin natin si Jesus na Diyos Anak na naging tao at hayaan nating magpadala sa udyok ng Espiritu Santo at sundin ang udyok na ito. Palaging kumikilos siya sa ating buhay. Maisa sa buhay din natin ang mystery na ito ng isatlo sa ating pakikiisa sa ating pamilya, sa ating simbahan. Ang pinakamaliit na unit ng simbahan ay ang BEC, Basic Ecclesial Community, kaya basic. O ang KRISCA, ang Kristiyanong Kapitbahayanan. Ito ay binubuo ng mga 10 o 20 pamilya na magkapitbahay. Dahil sa sila ay magkapitbahay, madaling magsama sila. Magsama sa pagdasal, magsama sa sama-samang pagkilos, magkakilala, magtulungan. Kaya nagkakaisa sila sa mga gawaing ito, sa pagtutulungan, sa pagdadasal, sa pagkakaisa ng pagbabahaginan ng kanilang karanasang Kristiyano. Tulad ng isatlong Diyos, ang bawat miyembro ng KRISCA o ng BEC ay magkaiba. Iba ang bata, iba si lolo, iba ang nag-aaral, iba ang gawain na nagtatrabaho sa opisina. Iba naman ang nasa bahay lang. Kahit na nagkakaiba sila, sila ay nagkakaisa. Sila ay nagtutulungan sa kanilang buhay at sa kanilang pananampalataya. Kaya nga, taon-taon, tuwing kapistahan ng isatlo, yan din ay ang BEC Sunday. Ang ating isatlong Diyos ay inspirasyon sa huwaran ng ating KRISCA o BEC. Magkaiba, ngunit nagkakaisa. Yan din po ang huwaran ng ating pamilya. Ang bawat pamilya ay magkaiba din tayo. Iba ang ugali, iba ang gawain, iba ang tungkulin, ngunit nagkakaisa tayo. At ngayong araw po ay araw ng mga tatay. Mahalaga ang kanilang papel sa pamilya. Ipagdasal po natin sila. Kaya ngayong Father's Day, kung nandyan pa yung tatay natin, batiin natin sila, ipagdasal natin sila, ipahayag natin ang ating pagmamahal sa kanila. Kung wala na ang ating mga tatay, may ipagdadasal pa rin natin sila. Na sana, dahan-dahan, magkakaisa din tayo, hindi lang sa lupa, pati na po sa langit, kasama ng ating isatlong Diyos. Ngayon po ay sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya sa ating iisa at tatlong Diyos. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, tinawag sa kanaroonan ng mga yumao,
na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya tayo sa banal na Santatlo at alam natin ngayon sa ang pag-ibig ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa atin. Buong pananalig tayong dumulog sa kanila at manalangin. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa buong simbahan, ang pamilya ng banal na Santatlo sa lupa, naway, tupdin nito ang kautusan ni Kristong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa ng walang pag-alinlangan at pangamba. Manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa lahat ng binyagan sa iba't ibang sektang Kristiyano, naway, sa kanila magkaisang pananampalataya sa banal na Santatlo, magbunga ang kanilang pagsisikap na pasiglaing muli ang naglawong pagkakaisa. Manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa lahat ng misyonerong nagpapahayag sa Ebanghelyo ng pag-ibig at buhay sa lahat ng tao, naway, makita sa kanilang asal ang pag-ibig ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa ating parokya, naway, alalahanin lagi ng mga kaanib nito na sila'y inaasang magpatunay sa kanilang buhay ng pag-iibigan at pagkakaisa ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Para sa atin lahat, naway, hindi tayo makalimot na kapiling natin ang banal na Santatlo at tumanggap tayo ng kagalakan, tibay ng loob at inspirasyon. Manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Upang ang bawat isa sa atin ay maatagpo ng tunay ng katiwasayan sa personal na pakikipaniig sa Panginoon at sa gabay ng banal na puso, ay matuturing tayong magdalang habag sa buong daigdig. Manalangin tayo. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo kami nagmula, nabubuhay at uuwi. Tanggapin mo kami sa kabila ng aming di pagiging karapat-dapat at loobin mo kami makibahagi sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila. Pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana, kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika. Sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak ay espiritu'y di naiiba sa pagka-Diyos mo. Ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mong ipinahihiwatig upang ang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritu Santo. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihang taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, Nagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa... Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo Ay gunitain, sarili ay inihain.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan,
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan,
niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona na iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. May panalangin po tayo ngayon para sa araw ng mga ama. Hinihiling ko po sa mga ama, iyuko ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagbabasbas para po sa inyo. Diyos na pinagmumula ng buhay, Diyos ng mga lalaking banal tulad ni Moises, Isaac at Jacob, Diyos ni Zacarias na ama ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na San Jose na ama ng iyong anak na si Jesucristo. Dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ama at lolong nagtitipon. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyo, banal na Espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong lumago at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, kung paanong makalapit sa iyo sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na panalangin. Pagkalooban po ninyo sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga magtataguyod at nagpapakain sa amin. Sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga aral at ang aming pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng mga pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Gayon din, aming isinasama sa panalangin ang mga lalaking walang nakakaalaala, lalo na ng mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at kapakanan ng kanilang mga asawa at anak. Basbasan niyo po sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang inyong mga ulo at tumingin na pagbabasbas sa Diyos. Ipag-adya kayo ng Diyos na ating Ama sa lahat ng kapahamakan at pagkalooban kayo ng Kanyang mga biyaya. Amen. Ikintal niya nawa ng Diyos ang Kanyang salita sa inyong puso at puspusin kayo ng walang takdang kagalakan. Amen. Patnubayan nawa kayo lagi ng Kanyang Espiritu sa Kanyang landas ng makikilala ng tama't mali hanggang sa sapitin ang inyong mana sa kalangitan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran.
sa ating Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyaya'y ibahagi, lubos sa yuri. At mundo, isigaw pag-ibig niyang taos. Salamat sa Ama na nagtipon sa amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.